Paano kung ang anak mong babae ay umuwi isang araw at ipinakilala sa iyo ang isang lalaking tila tahimik at hindi ka pansine-pansin at sinabing, siya po ang magiging asawa ko? Marahil, sa simula, tututol ka. Ngunit dahil ba sa malaki ang katawan ng isang lalaki, ay garantisadong mapoprotektahan niya ng husto ang anak mo? Paano kung malakas nga siya ngunit kulang naman sa pag-iisip? Marahil marami sa inyo ang mapapaisip ng malalim. Ito ay dahil ang tunay na lakas ay hindi basta-basta masusukat sa panlabas na anyo lamang. Ang bida sa ating kuwento ngayon ay isang babaeng Pilipina na lumaki sa paniniwalang ang isang lalaking matipuno at malakas ang dapat niyang makatuluyan. Ngunit matapos ang sunod-sunod na bigong pag-ibig, natuklasan niya ang isang mahalagang katotohanan. Ang lakas na hinahanap niya ay hindi pala matatagpuan sa mga bisig at kalamnan. At sa gitna ng kanyang pagkasipayo, nakilala niya ang isang lalaking Ruso na sa unang tingin ay simple at ordinaryo. Ngunit sa isang sulyap lamang sa mga mata nito, ipinagkatiwala niya ang kanyang buong buhay. Halina't simulan na natin. Magandang araw. Ako si Isabela Reyes, pero mas kilala sa tawag na Isa. Ipinanganak at lumaki ako sa Maynila. Alam niyo ba kung gaano kapilit ang mga magulang, lalo na ang isang amang may matipunong pangangatawan, pagdating sa pagpili ng mapapangasawa ng kanilang anak na babae? Daan-daang beses kong narinig ang mga katagang, "Huwag na huwag kang mag-aasawa ng lalaking mahina." Gusto niyo bang malaman kung gaano naging kahirap ang daan na tinahak ko bago ako ikasal? Hayaan ninyong ibahagi ko ang aking kuwento. Mula pagkabata, iisa lang ang laging sinasabi sa akin. Isa, dapat laging may isang malakas na lalaki sa tabi mo. Ang tatay ko, kahit na lampas 30 na, ay kayang-kaya pang makipagsuntukan kung kinakailangan dahil sa kanyang pangangatawan. Laging puno ng pagmamalaki ang mga mata ni nanay kapag tinitingnan niya si tatay. Sa aming bahay, habang nakaupo kami sa harap ng bentilador para maibsan ang init ng panahon sa Maynila, madalas sabihin ni nanay, Isa, ang pakikipagrelasyon sa isang lalaking mahina ay isang kabiguan sa buhay. Hindi kanya kayang protektahan. Tinanggap ko ang mga salitang iyon na parang isang banal na kasulatan. Kapag nakikipaglaro ako sa mga bata sa aming lugar, ang mga batang lalaki na malalaki ang katawan ang lagi kong napapansin. Sa paaralan, noong high school, sikat ang mga lalaking pinakamabilis tumakbo at pinakamalakas sa mga larong pampalakasan. Ang mga babae, kasama na ako, ay humahanga at nagtitilian para sa kanila. Ang mga lalaking maliliit at tahimik ay natural na hindi namin pinapansin. Noong ika-16 kong kaarawan, binigyan ako ni tatay ng isang maliit na kuwintas. Isa, ang lalaking pakakasalan mo ay dapat dumaan muna sa akin. Hindi ako papayag sa isang mahinang lalaki. Tumango ako sa sinabi niya dahil buo ang paniniwala ko na iyon ang tama. Nang makapagtapos ako ng high school at pumasok sa kolehiyo, nakilala ko si Marco, ang unang lalaking inakala kong tunay na malakas. Miyembro siya ng varsity team ng basketball at ang lapad ng kanyang mga balikat ay halos kayang takpan ng isang buong pinto. Sa simula, ang kanyang anyo ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumabas ang kanyang tunay na ugali. Madali siyang magalit sa maliliit na bagay at nagiging marahas kapag nakainom. Minsan, dahil lang sa hindi niya pagkakaunawa sa kausap ko sa telepono, sinuntok niya ang lamesa sa aming harapan. Sa araw na iyon, unang beses kong naitanong sa sarili ko, ito ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging malakas? Matapos kong makipaghiwalay kay Marco, nasundan pa ito ng mga relasyon sa mga lalaking may katulad na ugali. Si Ben ay isang pulis na sobrang istrikto, at si Rico naman ay laging ipinagyayabang ang kanyang impluensya. Mayroon silang iisang pagkakatulad, malakas tingnan sa labas, ngunit marupok sa loob. Kapag nasasaktan ang kanilang ego, bigla silang sumisiklab sa galit. Ang pakikipag-date sa kanila ay laging puno ng kaba. Hindi ko alam kung kailan sila sasabog. Bago sumapit ang ika-28 kaarawan ko, lubusan na akong napagod sa pag-ibig. Iyon ang sandaling gumuho ang ilusyon ko tungkol sa malakas na lalaki. Napagtanto ko na magkaiba ang panlabas na lakas sa tunay na katatagan. At sa wakas, nagdesisyon ako. Ayoko na magmahal. Mamumuhay na lang ako mag-isa.
Noong mga panahong iyon, naghahanap ako ng bagong trabaho. Nagkataon, nakakita ako ng isang anunsyo mula sa Kape Pilipino, isang sikat na local coffee franchise na may mga sangay sa buong bansa. Dahil mahilig ako sa kape, tila ito na ang perpektong pagkakataon para sa akin. Nag-apply ako, natanggap, at nagsimulang magtrabaho sa marketing department ng kanilang head office sa Makati. Inaasahan kong magiging iba ang mga tao sa corporate world. Inisip ko na ang mga profesional ay mas edukado at sibilisado. Ngunit nagkamali ako. Ang mga lalaki kong katrabaho ay ganoon pa rin. Kapag hindi sila sang-ayon sa isang opinyon sa pulong, nagtataas sila ng boses at ipinipilit ang kanilang sariling ideya. Minsan, nakita ko si Mr. Santos, ang aming manager, na hinampas ang mesa dahil lang sa hindi siya sumang-ayon sa isang marketing strategy. Sa sandaling iyon, bumalik ang alaala ko kay Marco. Naisip ko, wala talagang pinagkaiba kahit saan ako magpunta. Nasanay na akong kumain mag-isa tuwing tanghalian. Mas gusto kong umupo sa tabi ng bintana at magbasa ng libro kaysa makisalamuha sa aking mga katrabaho. Isang araw, nilapitan ako ni Mr. Santos at sinabing, "Isa, bakit lagi kang nag-iisa? Marami namang single na lalaki rito sa opisina." Ngumiti lang ako ng magalang at sumagot, "Gusto ko lang po mag-focus sa trabaho sa ngayon." Ang turo ng aking mga magulang na maghanap ka ng malakas na lalaki ay tuluyan nang nawala sa isip ko. Mas mahalaga na sa akin ang trabaho kaysa pag-ibig. Ang pagpapataas ng benta at pagbuo ng mga bagong marketing strategy iyon na ang naging buong buhay ko. Isang gabi, habang nag-overtime ako sa opisina, bigla akong pinatawag ng aming team leader. "Isa, may darating na consultant mula sa Russia bukas. Magaling ka naman sa English. Kaya maaari mo ba siyang tulungan at samahan?" Pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Trabaho lang naman. At sa totoo lang, naisip ko na mas magiging magaan ang trabaho kasama ang isang dayuhan kaysa sa mga lalaking Pilipino na nakasanayan ko. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking kama, bigla akong napaisip. Anong klaseng tao kaya ang consultant na darating mula sa Russia? Magiging katulad din kaya siya ng ibang lalaki na malakas lang ang boses o kahit paano'y may pagkakaiba? Ngunit agad kong iwinaksi ang mga isiping iyon. Trabaho lang naman ito. Para sa akin na sumuko na sa pag-ibig, ang mga lalaki ay katrabaho lamang. Kinabukasan, medyo mas pinag-isipan ko ang aking isusuot. Ito ang unang beses na sasalubong ako sa isang dayuhan para sa isang mahalagang proyekto. Maaga akong dumating sa opisina at inayos ang conference room. 9:00 na ng umaga, oras na para sa kanyang pagdating. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang isang lalaki. Malayo siya sa aking inaasahan. Hindi siya malaki at nakakatakot, tulad ng karaniwang imahe ng mga lalaking Ruso. Sa halip, mukha siyang maayos, disente, at mahinahon. Ang pangalan niya ay Mikhail Petrov. "Hello, Miss Isabella. It's a pleasure to meet you." Ang kanyang unang pagbati ay tila bago sa aking pandinig. At sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang pagkikitang ito ang lubusang magpapabago sa aking buhay. Ang unang pulong namin ni Mikhail ay malayong malayo sa aking inaasahan. Pagkaupo niya, agad niyang binuksan ang kanyang laptop at ipinakita ang sales graph ng aming kumpanya. Walang bahid ng emosyon, tanging mga datos lamang ang binabanggit niya sa isang kalmadong boses. "For the past 3 months, sales for the Philippine branches have dropped by 20%. We need to find the cause." Ang team leader at si Mr. Santos na nasa silid ay nagkatinginan. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, ang mga lalaking Pilipino ay magsisigawan na hindi nila ito kasalanan o maghahanap ng mga dahilan. Ngunit si Mikhail ay simpleng itinuro lamang ang problema. Walang paninisi, walang galit, isang purong paghahanap ng solusyon. Bilang tagasalin, habang isinasalin ko ang mga salita ni Mikhail sa Filipino, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang paraan ng pagsasalita at kilos. Pagkatapos ng pulong, habang pabalik kami sa aming mga mesa, bumuntong hininga si Mr. Santos. "Ano bang magagawa ng dayuhang yan? Iba ang merkado natin dito sa Pilipinas." Hindi ako sumagot. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong tama ang pagsusuri ni Mikhail.
Kinabukasan, sinimulan naming bisitahin ang iba't ibang branch sa buong Metro Manila. Lagi siyang naghihintay sa lobby ng hotel sa eksaktong oras. Kahit minsan ay hindi siya nahuli. At sa pagpasok pa lang namin sa unang branch, naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang mga titig. Pinagmasdan niya ng mabuti ang daloy ng mga customer, ang kilos ng mga staff, at maging ang pagkakaayos ng mga tasa. Isabella, the customer flow in this branch is inefficient. The distance between the cashier and the pickup counter is too far. Tumpak ang kanyang mga puna. Nagpatuloy si Mikhail habang nagsusulat sa kanyang notepad. And the staff goes back and forth to the stockroom too often. The inventory management system needs improvement. Sa loob ng isang linggo, mahigit 10 branch ang aming binisita. Araw-araw, mula umaga hanggang alas 7 ng gabi, hindi nagreklamo si Mikhail. Sa kabila ng matinding init ng panahon, tahimik siyang nakatuon sa kanyang trabaho. At habang pinagmamasdan ko siya, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa akin. Nang magsimula ang ikalawang linggo, nagpatawag si Mikhail ng isang general meeting. Ang presentasyon na kanyang inihanda ay kagulat-gulat. Kinuwestiyon niya ang lahat ng proseso na akala namin ay tama at nakasanayan na. The current distribution system is inefficient. By redesigning the delivery routes from the warehouse to the stores, we can cut costs by 15%. Natahimik ang buong conference room. Si Mr. Santos ang unang nagtaas ng boses. Akala mo ba ganong kadali yon? Hindi ito Russia, Pilipinas ito. Natahimik sandali si Mikhail, ngunit agad sumagot sa isang mahinahong tinig. I understand it's difficult, but it's not impossible. At sa kanya tinitigan ng diretso si Mr. Santos sa mata at sinabing, if you are afraid of change, you cannot win against the competition. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng ibang klasing lakas mula kay Mikhail. Hindi ito ang lakas ng pagsigaw o panununtok. Ito ay isang lakas na tahimik ngunit matatag, na nagmumula sa kanyang kalooban. Hindi man lang siya natinag sa pagtutol ni Mr. Santos. Pagkatapos ng pulong, nilakasan ko ang aking loob na lapitan si Mikhail. May oras ka ba ngayong gabi? Gusto ko sanang ipakilala sa iyo ang pagkaing Pilipino. Sa alok ko, tila nagulat siya sandali, ngunit agad ding ngumiti at tumango. That would be nice. I'm very interested in Filipino cuisine. Nang gabing iyon, naupo kami sa isang tradisyonal na restaurant malapit sa Manila Bay. Sinigang, adobo, at syempre, serbesa. Masigasig kong ipinaliwanag ang tungkol sa kultura ng pagkain sa Pilipinas. Si Mikhail ay taimtim na nakikinig at paminsan-minsan ay nagtatanong. Habang lumalalim ang aming usapan, napunta kami sa mga personal na bagay. Mikhail, do you have a girlfriend in Russia? Sa tanong ko, tila siya nag-alinlangan. Ngunit agad din siyang sumagot ng tapat. No, I don't. When I'm focused on work, I don't have time for a relationship. Sa sagot niya, nakaramdam ako ng ginhawa. Sinabi ko sa sarili ko na nagtanong lang ako dahil sa kuryosidad. Nagkuwento si Mikhail tungkol sa kanyang sarili. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya sa isang maliit na bayan malapit sa Moscow, nagsumikap ng husto para makapasok sa universidad at mag-aral ng business management. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan at sinabing interesado siya sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga awiting OPM. Nagkuwento rin ako tungkol sa aking buhay. Ang turo ng aking mga magulang na maghanap ng malakas na lalaki at ang mga bigong karanasan ko sa mga lalaking nakilala ko batay sa pamantayang iyon. Seryoso siyang nakinig at sinabing, I think true strength is not something that shows on the outside. Mula noon, madalas na akong gumawa ng dahilan para makasama si Mikhail sa gabi, sinasabing ipakikilala ko sa kanya ang Pilipinas. Dinala ko siya sa mga museo, mga concert, at tuwing weekend, maging sa mga lumang simbahan sa Intramuros. Lagi siyang pumapayag, at unti-unti, mas marami na kaming oras na magkasama. Lumipas ang isang buwan at sinimulang ipatupad ang mga pagbabagong iminungkahi ni Mikhail. Unang binago ang layout ng mga tindahan at sunod na inayos ang sistema ng distribusyon. Gaya ng inaasahan, nagkaroon ng kaguluhan sa simula. Nagreklamo ang mga staff at si Mr. Santos ay paulit-ulit na nagsasabing, sinasabi ko na nga ba, papalpak to.
Isang araw, sa branch na may pinakamaraming problema, isang matinding komprontasyon ang naganap. Ang store manager, na hindi makasabay sa bagong sistema, ay nagsimulang sumigaw kay Mikhail. Ano bang alam mo? Huwag mong pakialaman ang sistema namin. Nasa Pilipinas ka, dayuhan. Sa sandaling iyon, kinabahan ako kung paano tutugon si Mikhail. Ngunit si Mikhail ay nanatiling kalmado. Hinintay niyang matapos magsisigaw ang manager. At pagkatapos ay mahinahon na sinabi, I understand how you feel. Change is difficult. But I have one request. Please try this method for just 1 week. If the results are bad, we will go back to the old way. Dahil sa kanyang kilos, hindi na nakapagsalita pa ang manager. At makalipas ang 1 linggo, bumilis ng 20% ang serbisyo sa branch na iyon at tumaas din ang customer satisfaction. Ang manager ay lumapit kay Mikhail at tahimik na humingi ng paumanhin. Habang pinanonood ko ang eksenang iyon, tuluyan nang nahulog ang loob ko kay Mikhail. Sa ika-4 na buwan, naglakas loob akong kausapin siya ng masinsinan. Nagkita kami isang gabi at habang naglalakad sa isang tahimik na parke, inamin ko ang aking nararamdaman. Mikhail, I'll be honest. I like you. At first, I thought of you as just a colleague, but now, it's more than that. Sa pag-amin ko, natigilan si Mikhail. Sa kanyang pananahimik, kumabog ang aking dibdib. Naisip ko, masyado yata akong nagmadali. Ngunit maya-maya, ngumiti siya at sinabing, Actually, I like you too, Isabella. But I couldn't say it because I have to go back to Russia soon. Masaya ako sa kanyang pag-amin, ngunit kasabay nito ang pagharap sa realidad. Malapit na siyang bumalik sa Russia. Posible ba ang isang long-distance relationship, magkaibang kultura, wika, at kapaligiran kakayanin ba ng aming relasyon? Maraming tanong ang pumasok sa isip ko, ngunit isa lang ang sigurado ako. Gusto kong makasama si Mikhail. I hope distance won't be a problem. If we truly need each other, we can find a way. Sa sinabi ko, seryoso siyang tumango. Nang gabing iyon, sinigurado namin ang aming nararamdaman para sa isa't isa at nagplano para sa hinaharap. Nang malaman ng mga katrabaho namin, kabilang si Mr. Santos, ang tungkol sa aming relasyon, iba't iba ang kanilang naging reaksyon sa isang dayuhan pa. Hindi magandang ideya yan. Walang dating na parang lalaking Pinoy. Baka ginagamit ka lang yan. Naririnig ko ang mga bulungang iyon. Ngunit hindi na ako nagpatinag sa kanilang mga opinyon. Ang relasyon ko kay Mikhail ay iba sa lahat ng nakaraan ko. Tapat niyang ipinapahayag ang kanyang damdamin at laging nirerespeto ang aking opinyon. Madalas kaming magtalo dahil sa magkaibang pananaw, ngunit kahit minsan ay hindi niya ako sinigawan o pinagalitan. Sa halip, kalmado kaming nag-uusap at minsan ay siya pa ang nagbabago ng kanyang pananaw at lumipas ang 6 na buwan. Natapos ang proyekto ni Mikhail na nagbunga ng malaking tagumpay. Tumaas ng mahigit 30% ang benta at pati ang kasiyahan ng mga empleyado ay tumaas. Maging si Mr. Santos ay napilitang kilalanin ang nagawa ni Mikhail, ngunit kasabay nito ang malungkot na balita. Tapos na ang kontrata ni Mikhail sa Pilipinas at kailangan na niyang bumalik sa Russia. Sa huling araw niya, naglakad kami sa tabi ng Manila Bay. Habang papalapit ang oras ng paghihiwalay, pabigat ng pabigat ang aking pakiramdam. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay at sinabing, Mikhail, I really love you. I don't want our relationship to end here. Tinitigan ako ni Mikhail sa mata at sumagot, I love you too, Isa. I won't let distance tear us apart. At nagplano kami para sa hinaharap. Sisimulan namin ang isang long-distance relationship at dadalawin ang isa't isa sa aming mga bansa. Alam naming hindi ito magiging madali, ngunit kasama si Mikhail, alam kong posible. Matapos siyang lumipad pabalik sa Russia, araw-araw kaming nagkikita sa pamamagitan ng video call. Madalas, kahit pagod na ako at gusto nang matulog, kapag nakikita ko ang kanyang mukha, nawawala lahat ng aking pagod. Makalipas ang 3 buwan, kumuha si Mikhail ng bakasyon at bumisita sa Pilipinas. At pagkatapos ng 3 buwan pa, ako naman ang unang beses na bumisita sa Russia. Ang Moscow ay isang lungsod na mas maganda pa kaysa sa aking inaasahan. Ipinakilala ako ni Mikhail sa kanyang pamilya at malugod nila akong tinanggap. Kahit may hadlang sa wika,
Ramdam ko ang kanilang kabaitan. Mabilis na lumipas ang 2 linggo ko sa Russia at sa eroplano pabalik ng Pilipinas, nagdesisyon ako. Pangarapin ang isang buhay kasama si Mikhail. Matapos ang 1 taon ng long-distance relationship, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Lilipat ako sa Russia at magpapakasal kay Mikhail. Nang ibalita ko ito sa aking mga magulang, gaya ng inaasahan ang kanilang reaksyon, hindi na nga Pilipino, Ruso pa ang pakakasalan mo. Galit na galit ang boses ni tatay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Tay, si Mikhail po ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Hindi ko maipaliwanag. Pero, totoo po, sabi nga nila, walang magulang na makakatiis sa anak. Dahil hindi ako sumuko. Sa huli ay tumigil na rin sila sa pagpigil sa akin at sumakay ako sa eroplano patungong Russia. Ang unang hakbang patungo sa isang bagong buhay. Sa loob ng eroplano, habang nakatingin sa labas ng bintana, halo-halong pananabik at kaba ang aking naramdaman para sa bagong yugto ng aking buhay. Ito na ang katapusan ng 1 taong long-distance relationship at ang simula ng isang bagong hamon. Time difference, distansya, pagkakaiba sa kultura, lahat ng iyon ay aming nalampasan para sa wakas ay makapunta sa bansa ni Mikhail. Hanggang sa huling araw bago ako umalis, sinasabi pa rin ni tatay, magsisisi ka sa pamumuhay. Kasama ang dayuhang yan. Pagdating ko sa airport sa Moscow, naghihintay si Mikhail na may dalang isang bouquet ng bulaklak. Nang makita ko siya, nawala lahat ng aking kaba. Kinuha ni Mikhail ang aking mga bagahe at sinabi sa isang mahinahong boses, "Finally, you're here. I've been waiting." Simpleng mga salita, ngunit ramdam ko ang taos-pusong pagmamahal sa likod nito. Ang apartment ni Mikhail ay nasa isang tahimik na lugar sa labas ng sentro ng Moscow. Maliit ngunit malinis at maayos. Inihanda niya ang lahat para maging komportable ako. Sa tabi ng kama, mayroon pa siyang inilagay na ilang libro ng mga Pilipinong manunulat. Ang maliit na detalyeng iyon ay nagpainit sa aking puso. Ang unang buwan ay panahon ng pag-adjust. Pag-aaral ng wikang Ruso, pag-unawa sa kultura, at paghahanda para sa aming kasal. Lahat ay bago at minsan, mahirap, ngunit si Mikhail ay laging nasa tabi ko, isang matatag na sandalan. Nag-download siya ng app para sa pag-aaral ng Ruso at tuwing weekend, ipinapasyal niya ako sa iba't ibang lugar sa Moscow. Sa araw ng aming kasal, suot ko ang isang napakagandang bestida. Hindi ako sanay na makita ang sarili kong ganito kaayos. Ngunit napakaganda ng refleksyon ko sa salamin. Ang aking mga magulang ay hindi nakadalo. Sa unang pagkakataon, nakita kong lumuha si tatay. Malinaw pa rin sa aking alaala ang sinabi niyang, "Bakit kasi hindi na lang dyan kayo ikinasal?" na may halong pagtatampo. Ang mga magulang ni Mikhail ay itinuring akong parang tunay na anak. Kahit hindi kami lubos na magkaintindihan, sapat na ang kanilang mga ngiti at yakap para maramdaman ko ang kanilang pagmamahal. Ang aming kasal ay simple ngunit makabuluhan. Ilan sa mga kaibigan ko mula sa Pilipinas, mga kaibigan ni Mikhail, at ang kanyang pamilya lamang ang dumalo. Taliwas sa aking mga alalahanin, naging natural ang lahat. Kahit magkakaiba ang wika ng mga tao, ang pagbati at kagalakan ay lumampas sa anumang salita. Pagkatapos ng kasal, nagplano kami para sa aming honeymoon. Binigyan ako ni Mikhail ng kalayaang pumili. Anywhere you want to go. Matapos mag-isip, pinili ko ang Bali. Ang mainit na klima, magagandang dalampasigan, at mayamang kultura, lahat ay kaakit-akit para sa akin. Isang araw bago kami lumipad patungong Bali, dumalaw ang nanay ni Mikhail. Hinawakan niya ang aking kamay at may inabot sa akin. Isang antigong kuwintas. Ipinaliwanag ni Mikhail na iyon ay isang pamana sa kanilang pamilya na ipinapasa sa bawat henerasyon. Naluha ako sa tuwa. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tunay na akong bahagi ng kanilang pamilya. Sa unang araw namin sa Bali, naglakad kami sa dalampasigan, malapit sa aming tinutuluyan. Hinigpitan ni Mikhail ang hawak sa aking kamay at sinabing, "Isa, meeting you was the best luck of my life." Dahil sa kanyang mga salita, napangiti ako ng buong kaligayahan, ngunit hindi ko pa alam noon na ang biyaheng ito ang magiging isang mahalagang pagsubok sa aming relasyon.
Sa ikatlong araw ng aming honeymoon, nagkaroon kami ng maliit na pagtatalo. Ang dahilan ay isang maliit na bagay. Gusto ko pang magtagal sa isang lokal na pamilihan para tumingin ng mga souvenir, habang si Mikhail naman ay nag-aalala na mahuhuli kami sa aming nakabook na snorkeling session. Pareho naming ipinaglaban ang aming punto hanggang sa nagtaasan na kami ng boses. Lagi na lang tayong nagmamadali, paano natin ma-enjoy ang biyahe? Pwede naman tayong mag-relax kahit sandali, sabi ko. Bumuntong hininga si Mikhail at sumagot, "Keeping to a schedule is basic courtesy. If we're late, other people will have to wait for us." Sa huli, hindi kami nagkasundo at nagpasya na lang na bumalik sa hotel. Habang naglalakad, isang hindi komportableng katahimikan ang namagitan sa amin. Sa isip ko, nagsisisi ako, mag-aaway pa sa honeymoon, ang babaw. Ngunit dahil sa pride, hindi ko magawang maunang humingi ng tawad. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang mataong kalye, puno ng mga turista. Si Mikhail ay naglalakad ilang hakbang sa unahan ko. Bigla, nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumingkad ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, tumakbo siya ng mabilis. Nagulat ako sa kanyang reaksyon na hindi ko pa kailanman nakita. Sa simula, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, sinundan ko na lang siya. Maya-maya, nakarinig ako ng isang sigaw. Mas binilisan ko pa ang takbo at pagliko sa isang kanto, isang di kapani-paniwalang eksena ang tumambad sa akin. Dalawang lalaki ang nakahandusay sa lupa at si Mikhail ay nakatayo na may hawak na isang bag. Ang mga taong nakapaligid ay nagsimulang pumalakpak. Dahan-dahan, naunawaan ko ang nangyari. Pinatumba ni Mikhail ang mga snatcher. Isang babaeng dayuhan ang lumapit kay Mikhail, kinuha ang bag, at walang tigil na nagpasalamat. Umiiyak niyang sinabi, "My passport and all my money were in this bag. Thank you so much." Dumating ang mga lokal na pulis at inaresto ang mga snatcher. Nagpasalamat din ang mga pulis kay Mikhail. Matapos maayos ang lahat, nagpatuloy kami pabalik sa hotel. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Pagdating namin sa kwarto, agad kong tinanong si Mikhail, paano ka nakakilos ng ganoon kabilis? At paano mo napabagsak ang dalawang lalaking iyon? Napakamot si Mikhail sa ulo at nahihiyang sumagot, "I had special training in the military. I was part of the search and rescue unit, so in situations like that, I react instinctively." Doon ko lang naalala ang minsang nabanggit niya tungkol sa kanyang serbisyo militar. Sinabi niyang naging bahagi siya ng Special Forces, ngunit hindi na siya nagbigay ng detalye. Sa sandaling iyon, tila may bago akong natuklasan tungkol kay Mikhail. "Bakit hindi mo ikinuwento sa akin ang ganyang kahalagang bagay?" Tanong ko. Nagkibit balikat siya at sumagot, "I didn't think it was a big deal. It was just part of my service." Simple ang kanyang sagot, ngunit malaki ang kahulugan nito para sa akin. Hindi ipinagyayabang ni Mikhail ang kanyang kakayahan o nakaraan. Siya ay isang taong kumikilos lamang kapag kinakailangan. Doon ko napagtanto kung ano ang tunay na lakas. Nang gabing iyon, naupo kami sa balkonahe ng hotel, tinitingnan ang mga bituin, at nagkaroon ng malalim na pag-uusap. Inamin ko ng tapat ang aking nararamdaman. Mula pagkabata, nakakulong ako sa ideya ng isang malakas na lalaki. Pero lahat ng malalakas na lalaking nakilala ko ay mahina pala sa loob. Ginamit lang nila ang kanilang lakas para magyabang. Tahimik na nakinig si Mikhail. At pagkatapos ay nagsalita, "I think true strength isn't about showing off. It's about doing the right thing when it's needed. That's what real strength is, isn't it?" Lubos akong sumang-ayon sa kanyang sinabi. Ito mismo ang uri ng lakas na matagal ko nang hinahanap. Pinag-usapan din namin ng tapat ang aming pag-aaway kanina. Inunawa namin ang pananaw ng isa't isa at nangakong sa susunod, hahanap kami ng mas magandang paraan para ayusin ang aming mga hindi pagkakasundo. At sa mga natitirang araw ng aming honeymoon, mas lalo pang lumalim ang aming ugnayan. Nagkaroon kami ng isang mainit na pagbabati. Sa katunayan, tila mas naging malapit pa kami sa isa't isa. Sa huling araw ng aming biyahe, maaga kaming gumising para panoorin ang pagsikat ng araw. Habang nakaupo sa dalampasigan, dahan-dahang umaakyat ang araw at hinawakan ni Mikhail ang aking kamay. "Isa,
I will always protect and love you. I promise. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang init na kumalat sa aking buong pagkatao. Ang hindi ko pa alam noon ay sa gabing iyon, ang bunga ng aming pagmamahalan ay nagsisimula nang mabuo sa aking sinapupunan. Isang honeymoon baby parang eksena sa pelikula. Sa huling gabi namin sa Bali, naglaro kami sa dalampasigan, gumawa ng mga kastilyong buhangin, at pinag-usapan ang magiging pangalan ng aming mga anak sa hinaharap. Biro lang ang lahat noon, ngunit hindi namin akalain na magkakatotoo pala. Isang buwan matapos kaming bumalik sa Russia, nagsimula akong makaramdam ng mga pagbabago sa aking katawan. Nasusuka ako tuwing umaga at mas madali akong mapagod. Nag-alala si Mikhail sa aking kalagayan at iminungkahing magpatingin kami sa doktor. Ang resulta ay kagulat-gulat, buntis ako. Nang marinig ni Mikhail ang balita, isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking tiyan at sinabing, "Our baby." I can't believe it. May mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Napaiyak din ako sa tuwa. Isang bagong buhay ang darating bilang simbolo ng aming pagmamahalan. Nang ibalita namin ito sa kanyang mga magulang, hindi sila magkamayaw sa tuwa. Lalo na ang nanay ni Mikhail, mas naging espesyal pa ang turing niya sa akin. Araw-araw siyang nagdadala ng masusustansyang pagkain at itinuturo sa akin ang mga tradisyonal na paraan ng pag-aalaga sa buntis sa Russia. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal at pag-aalala. Ibinalita rin namin ito sa aking mga magulang sa Pilipinas. Nagulat sila sa simula, ngunit natuwa rin kalaunan. Lalo na si tatay. Nangako siyang, "Pupunta ako dyan sa Russia para makita ang apo ko." Sa unang pagkakataon, narinig ko sa kanyang boses ang pagtanggap kay Mikhail. Kasabay ng balita ng aking pagbubuntis, isa na namang bagong mukha ni Mikhail ang aking nakita. Naging mas maalaga siya at mas maingat sa akin. Hindi niya ako pinapahawak ng mabibigat na bagay at gabi-gabi niyang minamasahe ang aking mga paa. Ang pag-uusap niya sa aming anak, habang nakikinig kami ng classical music, ay tunay na nakakataba ng puso. Ngunit ang tunay na lakas ni Mikhail ay mas lalong nagniningning sa oras ng krisis. Noong 4 na buwan na ang tiyan ko, bigla akong nakaramdam ng matinding pananakit. Agad akong binuhat ni Mikhail, isinakay sa kotse, at dinala sa ospital. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga kilos ay napakakalmado. Sinabi ng doktor na may kaunting pagdurugo, ngunit ligtas ang sanggol. Kailangan ko raw magpahinga. Agad na nag-file ng leave si Mikhail. Sa loob ng 1 linggo, hindi siya umalis sa tabi ko. Siya ang naghahanda ng pagkain, gumagawa ng gawaing bahay, at binabasahan pa ako ng mga nobela. Dahil sa kanyang dedikasyon, muli kong napatunayan na tama ang desisyon kong piliin siya. Lumipas pa ang ilang panahon, at nalaman namin ang kasarian ng aming anak, isang babae. Lumuluha ang mga mata ni Mikhail habang tinitingnan ang ultrasound. Sana ang anak nating babae ay maging kasing ganda at kasing tapang mo, sabi niya. Napuno ng init ang aking puso. Nang gabing iyon, sinimula ni Mikhail na ayusin ang magiging kwarto ng aming anak. Siya mismo ang nagpinta ng mga cute na hayop sa pader at nag-assemble ng maliit na kuna. Ang kanyang kasipagan at pagmamahal sa paghahanda ay nakakatuwa. Ang mga manikang Ruso at mga laruang Pilipino na magkatabing nakalagay sa kwarto ay tila sumisimbolo sa pagsasama ng aming dalawang kultura. At tumawag kami sa aking mga magulang sa Pilipinas. Habang tinitingnan ni nanay ang unti-unting paglaki ng aking tiyan, napaiyak siya. Nakakagulat, maging ang ugali ni tatay ay lumambot na. Isa, mukha kang masaya. Yon ang pinakamahalaga, naantig ako sa sinabi ni tatay. Nag-aalalang nagtanong si nanay. Inaalagaan ka ba niyang mabuti? Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Opo, Nay. Si Mikhail ang pinakamabuting asawa sa buong mundo. Isa po siyang tunay na malakas na tao. Tumango si nanay sa aking sinabi. Pagkatapos ng tawag, iminungkahi ko kay Mikhail na bumisita kami sa Pilipinas. Bago ipanganak ang baby, bisitahin natin sila nanay at tatay. Masaya siyang pumayag. Aranasa mang pakula, aranasa mang payag ang badya. Lagi niyang pinahahalagahan ang relasyon ko sa aking pamilya.
Matapos naming magpa-check up at humingi ng permiso sa doktor, lumipad kami patungong Maynila. Sa eroplano, nag-aaral si Mikhail ng Tagalog. Gusto kong batiin ng personal ang iyong tatay at nanay. Natouch ako sa kanyang pagsisikap. Kahit hindi perpekto ang kanyang bigkas, alam kong ang mga salitang inihanda niya ay makakaantig sa puso ng aking mga magulang. Pagdating namin sa airport sa Maynila, naghihintay na sila. Niyakap ako ng mahigpit ni nanay at si tatay naman ay awkward na nakipagkamay kay Mikhail. Tahimik sa loob ng sasakyan, ngunit alam kong magiging maayos ang lahat. Ang bahay namin ay ganoon pa rin. Naghanda si nanay ng masasarap na pagkain, sinigang, adobo, at prito. Ang sarap matikman muli ng lutong bahay. Matapang na tinikman ni Mikhail ang lahat ng pagkain, at tila nagustuhan niya lalo na ang sinigang. Pagkatapos kumain, inalok ni tatay si Mikhail ng serbesa. Sa tradisyon ng Pilipino, ito ay isang uri ng pagsubok. Tinitigan ni Mikhail si tatay sa mata, kinuha ang baso, at inisang lagok ito. Nagbago ang tingin ni tatay. Hindi man siya ngumiti, malinaw na iyon ay isang senyales ng pagkilala. Kinagabihan, isinama ni tatay si Mikhail sa kanyang man cave sa garahe. Medyo kinabahan ako, ngunit pinigilan ako ni nanay. Hayaan mo sila. Usapang lalaki yan. Pagkalipas ng isang oras, bumalik silang dalawa, at sa aking pagkagulat, nagtatawanan na sila. Ikinuwento sa akin ni Mikhail, kalaunan na ipinakita raw ni tatay ang kanyang koleksyon ng mga lumang gamit mula pa noong panahon ng digmaan. Kinabukasan, isinama ni tatay si Mikhail sa Fort Santiago, sa Intramuros. Habang wala sila, inayos namin ni nanay ang mga gamit para sa sanggol. Inilabas ni nanay ang mga damit ko noong bata pa ako. Ito ang damit mo noong 3 taong gulang ka. Gusto kong isuot din ito ng apo ko. Nang bumalik sila, may kakaibang samahan na nabuo sa pagitan nila. Sa hapunan, biglang sinabi ni tatay, hindi na rin masama ang manugang kong ito. Sa sinabi niya, halos mabitawan ko ang aking kutsara. Iyon ang unang pagkakataon na kinilala ni tatay si Mikhail. Ikinuwento sa akin ni nanay kalaunan na habang papasok sila sa isang gusali sa Intramuros, may isang batang nadulas sa hagdan at muntik ng mahulog. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Mikhail at, kahit na siya mismo ay natumba, nasalo niya ang bata. Labis na humanga si tatay sa kanyang nakita. Kung kayang gamitin ng manugang ko ang lakas niya sa tamang oras, mapoprotektahan niya ang apo ko. May bahid ng respeto sa boses ni tatay. Mabilis na lumipas ang 1 linggo namin sa Pilipinas. Sa araw ng aming pag-alis, tinapik ni tatay ang balikat ni Mikhail at sinabing, ingatan mo ang anak at apo ko. Simpleng mga salita, ngunit malaki ang kahulugan. Pagbalik namin sa Russia, mas naging masagana pa ang aming buhay. Na-promote si Mikhail sa kanyang trabaho, at ako naman ay nagsimulang magturo ng English online. Sa huling yugto ng aking pagbubuntis, inako na ni Mikhail ang lahat ng gawaing bahay. Natuto siyang magluto at gabi-gabi ay naghahanda ng masusustansyang pagkain. Minsan, nang sabihin kong gusto ko ng sinigang, iba ang lasa, pero dahil ramdam ko ang kanyang pagmamahal, mas lalo itong sumarap. Lagi siyang nandyan para sa akin. Kapag namimiss ko ang Pilipinas, nanonood kami ng mga pelikulang Pilipino o naghahanap ng mga produktong Pinoy sa mga international store. Ang mga maliliit na bagay na iyon ang dahilan kung bakit mas lalo ko siyang minahal. Nang malapit na akong manganak, bigla akong kinabahan. Ang takot sa unang panganganak at ang katotohanang sa Russia ako manganganak ay nagdulot sa akin ng pagkabalisa. Napansin ito ni Mikhail at gabi-gabi, hinahawakan niya ang aking kamay at kinakausap ako. You're a strong woman. You can do this, and I will always be by your side. 1 linggo bago ang aking due date, naghanda si Mikhail ng isang sorpresa. Isinakay niya ako sa kotse at dinala sa isang tahimik na lugar sa Moscow. Mayroon doong isang maliit na Filipino restaurant. Ang may-ari ay isang Pilipina at malugod niya kaming tinanggap. Naantig ako sa sorpresang ito na lihim na inihanda ni Mikhail. Para sa akin na sabik na sa lasa at wika ng aking bayan, ito na ang pinakamagandang regalo. 2 araw bago ang aking due date, hating gabi nang maramdaman ko ang paghilab ng aking tiyan. Agad na kinuha ni Mikhail ang nakahanda naming bag
at dinala ako sa ospital. Pagkatapos ng 12 oras ng labor, isinilang ang aming anak na si Sofia, isang malusog na sanggol na may timbang na 7 libra. Nakangiting binuhat ni Mikhail si Sofia. "Hello anak, ako ang papa mo." Ako ang nagmungkahi ng pangalang Sofia at masaya namang pumayag si Mikhail, isang pangalang Ruso na madali ring bigkasin sa Pilipinas at may magandang kahulugan. Ang Sofia, na nangangahulugang karunungan, ay tila isang tulay na nag-uugnay sa aming dalawang kultura. Sa panahon ng aking pagpapagaling, inalagaan ako ng husto ni Mikhail at ng kanyang ina. Nag-file si Mikhail ng paternity leave at nanatili sa bahay sa loob ng 1 buwan. Kapag umiiyak ang sanggol sa gabi, siya ang unang bumabangon para magpalit ng lampin at tulungan akong maghanda para sa pagpapasuso. Dahil sa kanyang dedikasyon, muli kong napatunayan kung gaano katama ang naging desisyon ko. Gabi-gabi, kapag tulog na si Sofia, madalas kaming lumabas ni Mikhail sa balkonahe at tumingin sa mga bituin. Hahawakan niya ang aking kamay at sasabihin, "Isa, meeting you was the best luck of my life." At sasagot ako ng nakangiti, "Ako ang mas masuwerte." Dahil nakilala ko ang isang tunay na malakas na tao tulad mo. Ngayon, umaasa akong ang sandaling ito ay magtatagal, magpakailanman. Si Mikhail, si Sofia, at ako ang mapayapang araw-araw ng aming pamilya. Ang buhay kasama ang malakas na lalaki na pinangarap ko habang lumalaki sa Pilipinas ay malayong malayo sa aking inaasahan. Ngunit ang katotohanan ngayon ay higit na mas maganda at mas kasiya siya. Ang isang tunay na malakas na tao ay hindi ipinagyayabang ang lakas na hindi naman kailangan. Hindi ito lakas na para sa palabas lamang, kundi ang tahimik na pagkilos sa oras na kailangan kang protektahan. Si Mikhail ay laging mabait at maingat sa aking harapan, ngunit sa harap ng mundo, siya ang pinakamatatag sa lahat. At ngayon, kasama ang lalaking iyon, nagsimula ako ng isang bagong buhay dito sa Russia. Isang buhay na hindi matutumbasan ng anuman. Kumusta ang aking kuwento? Hindi ko nasabi kanina, pero ang tatay ko ngayon ay sobrang abala sa kanyang apo. Hindi niya mapigilan ang pagkasabik at pagmamahal. Hindi ko akalain na mayroon palang ganoong panig si tatay. Ngayon, si Sofia ay pumapasok na sa kindergarten. Bagamat nag-alala ako noon dahil sa kulay ng kanyang buhok, naging sikat pa siya sa kanyang mga kaklase. Mahal na namin ang buhay dito. Maging ang iilan kong kaibigan ay nagpapatulong na ipakilala sila sa mga kaibigan ni Mikhail. Sa tatay ni Sofia na nagbigay sa akin ng ganitong kaligayahan, maraming salamat.